Iwan nyo din si papa nyo? Oh, wag nyo iwanan si papa nyo. Gabayan nyo si papa nyo. Kasi, ang hirap ng isang ama na ganito ang sitwasyon. Hindi ko lubusang maisip na ganito ang mangyari sa kanya. Kala ko talaga makikita lang siya sa MMK, magpakailanman. Pero sa totoong buhay, may mga nangyayari pa na ganito po yun. Lagi kang tatandaan, love ka sa taon. Ito ka sa Oli Health. Oli lang. Oli Health. Always remember, be happy, no bashing, bawal ang mega, and share your blessing. Outreach, love, inspire, Qatar, shine. Olive TV Year 1. Like, share, and subscribe. Oli natin. Charles! Hello, Olinatics. This is your ultimate real life Santa Claus, Santa Oli. And welcome to Oli Helps, kung saan ang Santa Oli nyo mamimigay na naman ng ngiti, saya at blessing. At ayun nga po mga Olinatics, ngayong hapon nandito ako sa Barangay Bagong Abri, Legazpi City, Albay upang mabigyan ng blessing si Kuya. Hindi ko pa masasabi mga Olinatics yung buong pangalan ni Kuya kasi hindi ko pa po siya kilala. Meron lang pong isang concerned citizen na lumapit sa akin na kung pwede ko daw tulungan si Kuya dahil po si Kuya mga Olinatics ay bulag na at iniwan ng asawa at kung hindi ako nagkakamali, meron po siyang 6 na anak sa ngayon. So ngayon mga Olinatics, alamin po natin ang buong kwento ni Kuya at upang mabigyan niya siya ng blessing kahit paano galing kay Santa Oli. Dahil lagi ko nga pong sinasabi, maliit man yan o malaki, malaking puntos na yan sa taas. Basta po ang pagtulong natin ay nasa ating puso, ay alam na po yan ni Lord. Si Lord na po ang bahala sa atin. Kaya mga Olinatics, huwag na nating patagalin. Pasukin na po natin ang bahay ni Kuya dahil nandito na po ako sa harap mismo ng bahay nila po. So una sa lahat mga Olinatic, mag-house tour muna tayo dahil nga ang Santa Oli nyo mahilig mag-house tour, Charles. So ito mga Olinatics, ito na po yung bahay ni Kuya Jason. Tara, pumasok po tayo. And ito po pala mga Olinatics si Kuya Jason. So okay lang ba Kuya Jason, napasukin po ang yung bahay? Opo. Sige pa. Papasok muna tayo mga Olinatics. Ito Kuya Jason, sala niya. Ito yung sala nila mga Olinatics. Dito banda, kwarto. Ito yung kwarto nila mga Olinatics. Pumasok tayo. Ito yung kanilang kwarto. Ito yung buong kwarto nila. Tapos punta tayo mga Olinatics sa kusina. Ito naman mga Olinatics yung kusina. Ito, dito na ata sila dito sila nagluluto. Ito ata mga Olinatics ang CR. So ayan, makita natin yung kanilang kusina. So ito po ang buhay ni Kuya Jason at excited na ako mga Olinatics na malaman ang buong kwento kung bakit siya iniwan ng kanyang asawa, kung bakit siya nabulag, ilan ba talaga ang anak ni Kuya Jason. Kaya ito na mga Olinatics, magkikwentuhan na kami ni Kuya Jason. So ito na nga mga Olinatics si Kuya Jason. Ito Kuya Jason ay bunso mo pong anak. Opo. Bunsong anak. Babae po, lalaki? Babae po. Babae. Ilang taon na po yung bunso mo? 3 years old po. 3 years old. Yung panganay mo po, ilang taon? 12 po. 12. Opo. Ito po, anak mo pa po. Ano? 6 po, anak. Ay, 6. Papa mo, si Kuya Jason. Pang ilan ka? Pangalawa. Pang dalawa. Dito ka. Ano pangalan mo? Arian. Arian. Ikaw si Arian. Asan si ate mo? Hindi, dalawang babae lang po sila. Dalawang babae. Siya at saka ito po. Ay, dalawang babae. Yung panganay po is Kuya. Ay, nasaan po yung anak mong panganay? Ang naglayas po siya, tapos umuwi po siya doon sa lola niya po. Naglayas. Bakit siya naglayas po? Dito ka. Siguro, sabi, hanapin niya daw yung mama niya. Mama niya. So, ito Kuya ha. Pinanganak ay dati hindi ka naman po bula. Ay, hindi po. Ano nangyari po sa mga mata mo? Sa kahirapan po ng mga magulang ko, tapos hindi ako nakapagtapos mag-aral. Tumulong din pa ako magtrabaho. Tapos yung nagpunta ako na may umakahit sa akin papunta ng Baguio. Tapos kulang po ako sa tulog. Sa sakripisyo ko po sa maliligo. Kulang sa tulog, maliligo. Tapos yun po. Yan po yung nangyari sa Opo. mga mata mo. So, ibig sabihin dati, sa madaling sabi, bugbog ka sa trabaho. Opo. Kahit wala kang tulog, naliligo ka. Opo. Ayan po yung nangyari. Opo. Ngayon po, dati may asawa ka. Opo. Asan na po yung asawa mo?
Dati po, kasi ako lang po minsan naghahanap buhay. Tapos sabi niya sa akin, tutulong din po siya kasi gusto niya po kung magkaroon ng sariling kuryente. Opo. Tapos sabi ko, di pinayagan ko naman siya. Kaya lang po, ewan ko paano dumating po sa kanya, may nakilala sa cellphone, yan, iniwan po kami punta ng Maynila. Pero po, iniwan ka ng asawa mo, kuya. Ganyan yung kalagayan mo. Ganito na po. Bulag ka na. Opo. As in, wala ka na po Wala nakikita, na po. kuya. Wala na po. Kahit sinag, wala. Wala po. Wala. So, ibig sabihin, kuya, kausap mo ako, ang nakikita mo is black na lang. Opo. As in, wala na. Opo. So, ngayon po, kuya, na ganyan ang nangyari sa'yo, ano na po ang hanap buhay ngayon ni Kuya Jason? Wala po akong trabaho. Kung may nagpapamasad sila, doon po kami kumukuha ng pagkainan po. Ilang taon ka na po? Tatlit po. 38. So, sa madaling sabi, Kuya Jason, ang hanap buhay mo po is nagmamassage, Opo. masahe. Magkano naman po ang masahe ngayon? Dito po, kasi dito lang, hindi naman po tulad na sa Ligaspi, yung magmamasay ka sa mall. Dito lang, mga voluntary. Minsan hindi naman buong katawan, minsan bigyan ka 100, 50, 200. Yun po. Ibig sabihin mo po, pag may nagpamasahe, saka ka lang nagkakaroon ng Pagkain. yun yung po ang panggastos nyo. Opo. So, 6 po ang anak mo. Opo. Yung panganay is naglayas. Opo. Ano pong balita ngayon sa anak mo? Nandun daw po sa lola niya po. Saan? Manito po. Nasama nito. So, sa ngayon, okay naman po at ang kalagayan niya. Kampante ka po na nandun yung anak mo. Nalaman ko po, kampante na po ako nandun po sa lola niya. Ang nandito po sa ngayon is 5. Opo. Asan po yung 5? Dalawa lang po nandito. Andyan na. Ako yan, gala-gala. Ay, nasa galaan po. po. So, ito pong 5, Kuya Jason, ito yung binubuhay mo. Binubuhay mo yung 5 anak mo sa pagmamasahe. Po. Pero yung pagmamasahe is hindi naman araw-araw. Hindi po. Minsan po, naabutan pa nga po ko ng mag-isang buwan. Nag-iisang buwan. Na bago ako makakita po. So, ibig sabihin, ang hirap naman nun, Kuya Jason, kasi isipin mo, kung 1 buwan wala kang masahe, 1 buwan, paano yung pagkain niyo sa araw-araw? Dito rin yung mga kakilala namin, humingi din yung mga bata ng pagkain nila. Tapos ako, Ganun. humingi rin po ako. Para ko po, para mabuhay lang sila po. Itong 5 mo pong anak. Po. Nag-aaral pa po ba sila? Opo, nag-aaral po minsan sila. Ikaw, Kaso, nag-aaral ka? Anong grade ka na? 3. Grade 3? Ikaw nag-aaral ka? hindi pa po. Hindi pa po siya nag-aaral. Hindi pa po. So, iniisip ko, Kuya Jason, paano yan? Ano ba nangyari sa asawa mo na ganito ang kalagayan mo, iniwan ka niya? Nagnakaw kasi siya Saan po? sa pinasukan niya pong katulong. Kaya po. Ay dati po, nung nakipag-usap sa'yo yung asawa mo na gusto niya magkatrabaho din para magkaroon kayo ng sariling kuryente. Opo. So, pinayagan mo. Opo. Ang pinasukan niya po is pagiging katulong. Opo. Saan po? Dito lang po sa amin. Dito lang sa barangay nyo. Tapos, lumikot yung kamay, nagnakaw siya, sabay tumakas po siya. Ano pong kinuha? Ang relo sa cellphone po. Tapos, Galit na galit siya sa akin kasi dapat kampiyan ko siya. Dapat, mali naman po yun kasi madadamay po ako. Sabi ko, isahuli mo yan kasi kaya ko yung madamay tayo. Kasi hindi yan sinahuli, hindi na lang niya po talaga. Kaya doon po kami nagkahiwalay po. Kasi may nakilala na po siya na sa cellphone ng lalaki. Ayun na po, nagsama na po sila. pero siguro naman, Kuya Jason, yung hindi naman ganyan yung kalagayan mo, binigay mo naman lahat. Kasi base sa sinabi mo sa akin, lahat ng sakripisyo, lahat ng pagpasok kung ano man na trabaho, ginawa mo. Ang ginawa ko po kasi, mayroong ako dati naghanap buhay po. Oo. Kaso gusto lang po niya makatulong sa akin, kaya lang, kumantong po sa ganun. Ito po ay anak mo lalaki. Ito yung anak niya lalaki. Anong pangalan mo? Juba. Jovan. Juba. Giovanni. Pang-ilan ka? Pangapat yun po. Pang-4 si Giovanni. Po. So, ngayon, Kuya Jason, kung nanonood po ang asawa mo, ano masasabi mo sa kanya? Anong gusto mong iparating sa kanyang mensahe? Kahit kami nagkahiwalay, gusto ko lang maalala yung mga bata, magsustento siya kung pwede siya kahit man lang kahit unti kasi nag-aaral yung mga bata at alam niya naman na wala akong isang trabaho. Kasi maalala niya yung mga bata kahit hindi na lang sa akin, sa mga anak na lang po. And ito po is ano pong pangalan nito? Pang-5 po. Jan Jan. Ikaw si Jan Jan. Ikaw nga, ang pangalan mo? At
Si Janjan, si Arian, ano pangalan nito? Ay na po. Si Aina, tapos si Giovanni. Oh, ayan. So, isa na lang ang hinihintay natin. Mabubuo na ang family picture natin. Joke lang yun. Pinapasaya lang kita, kuya. Kasi ang hirap talaga ng sitwasyon nyo, ha? Isipin mo, kuya, kung hindi ka pala makakapag-masahe, wala kayong kakainin. Wala po. Nangingi lang po kami ayan, utos sa Lahat mga- pong anak ko is nag-aaral. ito lang pong Ito lang yung na dalawa bunso. po. Hindi. So, paano yung pag ano nila, kuya, pag-aaral? Hindi sila pumapasok kasi iniingan ako minsan ng baon. Walang baon. Wala akong maibigay po. May mga kapatid ka na taga dito, kuya? Meron din kaso ganun din. Tapos din po Tapos sila. din po. Ito pong bahay nyo ngayon, kahit nagtrabaho na kayo noon, nagtrabaho pa din yung asawa mo. Pero hanggang ngayon wala pa rin kayong kuryente. Wala pa po. Oo. Ano pong pangalan ng asawa mo? Sherilyn Arteta po. May balita ka po ba kung nasaan si Ate Nandyan Sheryl? po siya sa Maynila kaso may anak na po siya. Ilang taon ka na po pala walang asawa? Magdadalawang taon po. 2 taon ka nang hiwalay sa asawa mo. Ilang taon na ngayon si Kuya Jason? 38 na po. 38 ka na. Ilang taon na yan nakalagayan mo na ka na nakapunta? Yun na po. 20 po ako, 20 anyos po ako. At 20 years old, nawala na yung ano mo? Nabulag ka na? Nag-asawa po ako, bulag na po ako. Nag-asawa ka, bulag ka na. Opo. Tapos yung asawa ko, di po siya talaga bulag. Normal po siya. So ibig sabihin mo po, kuya, nag-asawa ka, bulag ka ng dati. Opo. Tapos nung nagtrabaho ka sa Baguio, hindi ka pa man bulag. Ay, hindi po, hindi po. So, ibig sabihin, kuya, tanggap ni Ate Sheryl na bulag ka noon. Opo. Kasi nagkaroon kayo ng 6 na anak Opo, eh. tanggap niya, kaya lang po, yung nagkaroon lang po kami ng alitan, yung ninakaw niya lang po, doon lang po kami nagkahiwalay po. Ayun lang yung pinakarason. Opo, yun lang. Kaya kayo nagkahiwalay. Opo. Pero noon nagsasama sana kayo, okay naman. Sa hirap at ginahawa, no? Opo. Kasal po kayo. Ay, hindi po. Hindi po. Tapos ngayon, ang balita mo si Ate Sheryl ay nasa Manila na may iba ng pamilya. Opo. So Ate Sheryl, kung napapanood mo to ngayon, tignan mo naman yung mga anak mo. Sana maalala mo pa rin yung mga anak mo dito sa Bicol, sa asawa mong kay Kuya Jason. Kahit nga po nagsa kabilang ka na bubong, pero sana maalala mo pa rin ang iyong 6 na anak dito kay Kuya Jason kasi halos wala silang kinakain. Halos, kaya nga napakasaya ko at merong isang concerned citizen na itago natin sa pangalang Monique. Si Monique, mga kalinatik, siya ang lumapit sa akin na puntahan ko nga daw po ito si Kuya Jason at kahit pa paano mabigyan ng blessing at alamin nga po natin yung kwento nila. May 6 siyang anak, iniwan ng asawa at bulag pa po si Kuya Jason. So napakasaya ko po dahil nandito ako ngayong hapon, nandito po ako sa inyong bahay, Kuya Jason. Kahit medyo malayo yung biyahe, pero go lang para makapagbigay ng kahit kunting tulong po para sa inyo. Kasi tulad nga po ng sabi mo, Kuya Jason, yung mga anak mo, pag hindi ka nagmasahe, wala kayong kakainin. Si ate po is, ano mo po si Kuya Jason? Pinsan po siya ng asawa ko. Pinsan po ng asawa mo. So ngayon po ate, paano po yan na, kunyari si Kuya Jason walang masahe, paano po ang buhay nila dito? Paano sila nakakakain? Binibigyan po sila ng pagkain, pati yung mga anak nila. Oo. Katulad, Pati ako. Pati ikaw po. Andyan palagi sa akin mga anak nila. oo. Kaya binibigyan ko ng pagkain ng mga anak nila. Ang hirap po ng sitwasyon ni Kuya Jason, no? Bulag na. Nagluluto pa po ako na... Ano po niluluto? Ako po yung nagsasaing po. Nagbubulay. Minsan po, wala akong pambili ng pangulam. Yung kuryente wala, tubig po. May tubig kayo. Nag-i-give lang po. Sino po nag-iigib? Yung mga, yung bata, yung po, si Juban kasi po, nagreklamo kasi talagang Ito, malayo. si Juban. Yung iban, malayo talaga po. Ikaw ang taga-igib. Ikaw, ano naman ang ginagawa mo? Ikaw naglilinis. Siya rin para laba ko po. Naglalaba ka na? Marunong ka na maglaba? Wow, ilang taon ka na? 10 years old. Ikaw, Giovanni, ilang taon ka na? 8. Mas ka pa pala. Ito yung ano pa po. Ito yung anak ko. 1, 2, 3, 4. Ayan, kompleto na ang family picture. Ilang taon ka na? Ano pangalan mo? Joven. Giovanni. Joven. 7 years old. So, parang dito sa mga anak mo ngayon, kuya, ito yung pinaka 10 years old. Ano ang pangalan? Si Ariana Grande. So, 2 babae, 4 na lalaki. Yung pinakakapanganay po, yun yung po yung naglayas.
Pero okay na po kayo nung anak mong panganay. Okay na po. Sa 38 years old ka na kuya? Yun po. 38, may balak pa mag-asawa? Focus muna ako sa mga bata po. Oo, focus muna tayo kasi nakikita ko naman po, kuya, Hirap. sa Grabe. sitwasyon ng mga anak mo. Grabe. Sacrifice ko po. Oo. Kaya, Diyos ko naman, sana naman, kung mapanood mo po to Ate Cheryl, kahit papano, anoan mo din po sila kung may sobra ka naman po. Kasi alam naman po natin ang kalagayan ni Kuya Jason. Hindi na po siya nakakakita. So, kung may konting may abot ka sana Ate Cheryl para sa mga anak mo, sana bigyan mo po ang anak mo kahit papano. Kasi halos dito po sa barangay nyo, no, nagbibigay mga kapitbahay para kay Kuya Jason. Kung masasabi mo na wala na si mama mo, iniwan kayo, ay kung ano masasabi mo? Juban, miss mo na si mama mo? Ikaw, anong Ariana Grande? Ano masasabi mo? Miss mo na si mama mo? Sino ang love nyo? Si mama mo o si papa mo? Papa. Papa? Iiwan nyo din si papa nyo? Oh, wag nyo iwanan si papa nyo. Gabayan nyo si papa nyo. Kasi, ang hirap ng isang ama na ganito ang sitwasyon. Naiiyak talaga ako sa sitwasyon nyo, kuya. Hindi ko lubusang maisip na ganito ang nangyari sa kanya. Nangyari talaga may ganyan talaga, no? Akala ko talaga makikita lang siya sa MMK, magpakailanman. Pero sa totoong buhay, may mga nangyayari pala ganito, kuya. Kaya, proud ako sa iyo, kuya, na kahit papano, na yung mga anak mo na alagaan mo, kahit sa hirap ng buhay, na iniwan ka na ng asawa mo. Humingi na ako sa Diyos, humingi ako ng kalakasan. Doon ako humingi huwag sana akong bigyan ng karamdaman. Kasi pag ako nagkasakit, iniisip ko kung paano sila. Ng anak mo, nakita mo. Hindi po. Ay, ibig sabihin, bulag ka. So, ibig sabihin, hindi mo nakita yung mga mukha nito. Kahit isa sa kanila, wala akong nakita po. Wala. Ganun. Wala po. Bulag na po siya. Bulag talaga. Oo nga po pala, kasi ang kwento ni Kuya is nag-asawa siya, bulag na. So, ibig sabihin, nung nanganak siya ng nanganak, hindi niya nakita ang mga itsura ng anak niya. Ayan sino ba ang kamukha dito ni Kuya Jason? Ikaw ate, sino ang kamukha ni Kuya Jason dito? Ayun niya. Ito? Sino ang pinakamakulit sa inyo? Ito. Ayan, si Joven. Joben na? Joben Bailon na? Sino naman ang pinakamabait? Ayan na tatlo. Ito po. Ito, Ayan sila. sila. So, Tapos si Jojo. ikaw ha, mag-aaral lang mabuti. Sa mga anak ni Kuya Jason, mag-aaral kayo ng mabuti ha. Kasi kita nyo naman ang sakripisyo ng tatay nyo. Sabi ko sa kanila. Yan lang ang maipapamana sa inyo ni Papa niyo. Walang iba. Sa tingin ko, kung mag-aaral naman, makinig kayo sa akin mga anak ni Kuya Jason. Kung mag-aaral kayo ng mabuti, kahit papano, giginhawa ang buhay niyo. Kaya, kahit anong trahedya ang dumaan, pusin niyo ang pag-aaral niyo. Kasi yan ang tutulong sa inyo pagdating ng araw, ha? Kano ang baon mo araw-araw? Humingi ako toro 10. 10. O, huwag ka mag-alala kasi may pambaon na kayo araw-araw kasi may dala akong mga biscuits para sa inyo. So, ayan mga Colinatics, sana na-inspire ko po kayo sa kwento ni Kuya Jason na ito nga po sa ganitong kalagayan pero pilit na pinupursiging mairaos niya sa kahirapan ang kanyang mga anak, mapag-aral, mapagtapos ang pag-aaral. So again, sana na-inspire ko po kayo sa bawat kwento ng tao, sa bawat kwento ng isang Pilipino na maraming taong humingi ng tulong. Iba't ibang tao, iba't ibang istorya. Kaya sana mga Colinatics, na-inspire ko po kayong tumulong sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga taong katulad ni Kuya Jason na sa edad na 20 years old, bulag ka na po, di ba? Opo. Nag-asawa siya, bulag, tapos ayan po, iniwan po ng asawa na akala mo Kuya Jason, yun na yung forever mo. Akala mo hindi ka niya iiwan. Opo. Dahil despite sa kalagayan mo, nagkaroon ka ng asawa, di ba? Opo. Bulag ka na, nag-asawa ka, nagkaroon ka ng pamilya, nagkaroon ka ng mga anak, na akala mo hindi ka iiwan. Tapos ayun, nakakuha ng trabaho, nakahanap ng ibang love life, iniwan ka. So, okay lang yan Kuya Jason. Kahit yan man ang nangyari sa'yo, laban lang tayo sa buhay ha. Tama yung sabi mo kay Jason na sa ngayon ay kumakapit ka sa taas. Kasi walang imposible sa taas. Kumapit ka. Eto Kuya Jason, hawakan mo to. Kung 50 pesos po ang kinikita mo sa pagmamasahe mo, ayan po.
bibigyan kita ng 1,000. Salamat. Para po yan sa'yo, Kuya Jason. Para po, kahit wala ka pong massage ngayon, bukas, or magpakailanman. Ano po, meron ka pong pera. Taguin mo yan, Kuya, ha, para sa mga anak mo. Sa mga anak mo naman, meron kang 5 anak. Bibigyan ko naman kayo ng kahit papano, kung gusto nyo mag-Jollibee, kung gusto nyo kumain sa labas, bibigyan ko yung tigi 100. Sa ayan, bibigyan kayo 100 sa'yo, 100 sa'yo, 100. Gusto mo mag-Jollibee? Nakakain ka na sa Jollibee? Hindi pa? Oo na? Ikaw, nakakain ka na sa Jollibee? So ayan, pang Jollibee mo. Pang Jollibee mo. Pang Jollibee mo. Pang Jollibee mo. Kuha na. Kuha ka na. Yan ako. Kuha na. Thank you. Ano sabi? Welcome. Ano sabi? Thank you. Welcome. Dahil nga kay Santa Oli, araw-araw ay Pasko. At sa inyong mga bata, dapat ma-feel nyo lagi sa inyo, ma-feel nyo na lagi na araw-araw ay Pasko. Ma-feel nyo na kamahal-mahal kayo. Kaya, napakasaya ko talaga, Kuya, na nandito ako sa inyong tahanan sa mga oras na to. At hindi talaga, as in, napakasaya ng aking puso na narating ko po inyong simpleng tahanan. At yun nga po, Kuya, dahil wala kayong kuryente. Wala po. So may sorpresa ang Santa Oli niyo. Upo kayo dito. Ayan, binilhan ko kayo, Kuya, ng solar. Para po may ilaw na po kayo dito. Ayan, may ilaw na kayo. So ibibilad nyo lang to kahit wala tayong source ng kuryente dito sa bahay nyo. Ibibilad nyo lang to, ha, para magkaroon kayo kuryente. Tapos ito yung remote on. So ayan, may ilaw ka na. Kahit gabi pwede na kayo mag-aral. Ayan, Kuya, may nakikita kang liwanag, Kuya? Wala. So ito po, ate, ha, meron na po kayo ditong ilaw. Ibibilad mo lang to, ha. Pag umaga, bibilad mo lang dyan para magkaroon kayo ng liwanag tuwing gabi. Ayan po. Meron dito, ha. Tuturuan ko kasi si Papa nyo hindi naman makikita. Ito si ano, Meron ditong on, meron ditong off. So ayan, pag piligid mo yung off, titigil siya. Ayan, ha. So ibibilad mo lang to pag umaga. So ayan, may solar na kayo. Tapos ito naman, Kuya Jason, kahit yan, di ba may hawak na Kuya Jason na pera? So ayan po, Kuya Jason, dinalhan po kita ng grocery. Ito naman po, it's para sa inyo. May bigas ka na dito, Kuya Jason. May bigas, may noodles, may dilata, may kape, may gatas, may mga sabon ka na dito. Sino naglalaba? Ikaw o ito? Para ito yung mga powder mo pa naglaba ka. May shampoo na dito kay Jason, may sabon. May mga pang-bao na din sila kay Jason. Ito pala, may egg pa. Nandito yung egg sa tuktok. Ito, may egg pa dito kay Jason. Sino naman nagluluto? Ako po. Pero marunong ka na rin magluto. Tinuturuan ko po itong lalaki Jiban po. Ayan. Kaya yan, Kuya. Masaya ako talaga na narating ko kayo at nabigyan ko kayo ng kahit paano ng biyaya na galing po sa akin. Maraming salamat po. Welcome po. Welcome po at pasalamat po kayo sa isang concerned citizen na si Monique dahil kung hindi sa kanya, hindi ko po kayo mapupunta, hindi ko po kayo mararating. Maraming salamat po, Ate Monique po. Santa Oli. Salamat. Tapos ayan, Kuya, ha, again, may mga bigas ka na dyan, pwede ka na makasaing, pwede na kayong kumain. Tapos yung mga pera nyong hawak, itago nyo lang yan. Kung anong gusto nyo, bilhin nyo. Kung anong gusto nyo kainin sa labas, kumain kayo. Kung gusto nyo mag-Jollibee, kaso lang walang Jollibee dito to. Wala po. Malayo, no? Sa Legazpi lang po may Jollibee dito, wala. So ayan, welcome po sa inyo lahat at masaya talaga ang puso ko na nandito po ako sa inyo, Kuya Jason. At again, lagi kong sinasabi, Kuya Jason, iniwan ka man po ng iyong asawa. Ano na yan? Dead man mo na yan? Wala na. Set aside, ano mo na yan? Kung wala ng asawa, wala ka naman na asawa, binigayaan ka naman na 6 na anak. At yan na lang ang panghawakan mo, Kuya Jason. Yan ang swerte mo. Lalong-lalo na pag sila po ay nakapagtapos. Kasi wala pong, ang magsisilbing mga mata mo, Kuya Jason, sila. Sila ang katuwang mo sa araw-araw. Kaya sa mga anak, ha, kaya sa inyo, ha, mga anak ni Kuya Jason, again, mag-aral kayo ng mabuti. At mahalin niyo ang tatay niyo, ha. Huwag niyong papabayaan ang tatay niyo. Mahal na mahal niyo ba ang tatay niyo?
Okay ha? So ayan Kuya Jason, hindi na po ako magtatagal. Uwi na rin po ako. Ako po ay nagpapasalamat muli na narating ko ang inyong munting tahanan. Sa uli po, maraming salamat po. Thanks God. You're always welcome po. At syempre, kundi dahil kay Lord na kanya po akong instrument para makatulong sa mga taong katulad nyo. Kaya tama po yun na sinaba mo na thanks to God. Maraming salamat po. Salamat Santa Oli. Ako po si Jason Anyonibo po na taga Bagong Abri na nananawagan po na gusto po tumulong po sa akin sa ganito pong kalagayan ko po. May 6 na anak po, walang asawa. Punta na nyo lang po ako dito sa Barangay Bagong Abri po para makita nyo po yung kalagayan ko po. Mga Qualinatic, sabi ko sa inyo na sa pagtulong natin sa ating kapwa, maliit man yan o malaking puntos na yan sa taas. Kaya sa mga gustong tumulong kay Kuya Jason, maaari nyo pong puntahan sila dito sa Barangay Bagong Abri. Dito po yan sa Legazpi City. Po sa Barangay Bagong Abri, Puro 4. Kuya Jason, ano pong apelido? Anyonibo po. Anyonibo. Puntahan po natin sila mga Qualinatics at bigyan natin sila ng kunting blessing. Sobrang blessing na natatanggap natin sa taas. Kaya i-share po natin ito una sa ating pamilya, pangalawa sa ating kapwa. So lagi nating tatandaan mga Qualinatics sa always share our blessing at always remember, be happy, no bashing, bawal ang nega, and share your blessing dahil love na love po kayo ni Santa Oli. And don't forget to like, share, and subscribe. Charles! Thanks for watching Oli Help segment. Outreach, love, inspire. Oli helps every Sunday at 6 p.m. Oli's live every Wednesday at 6 p.m. So ayun mga Qualinatics, narinig naman natin ang kalagayan ni Kuya Jason kung bakit siya nabulag. So advice ko lang po na iwasan natin maligo tuwing tayo ay pagod, tuwing tayo ay maghapon na nagtrabaho kasi baka hindi lang yan ang mangyari sa atin mga Qualinatics. Kaya please lang, advice ni Santa Oli na iwasan natin na maligo tuwing tayo ay pagod, tuwing tayo ay galing sa trabaho. Kunyari maghapon tayo galing sa trabaho, pag-uwi maliligo. No mga Qualinatics, kung ayaw natin magkasakit o mabulag tulad ni Kuya Jason. A piece of advice. Don't forget to subscribe, Qualinatics!